Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyo lahat. Heto na lang pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim ng ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon ko Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa sandaling ito ngayon. Muli, ako ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng biyayang pinagkakaloob nyo sa amin, sa akin, gayon din po sa mga taong nakakatipon sa Paaralan ng Liwanag, gayon din po sa mga estudyante. Ilayo nyo po kami sa kapahamakan, gayon din po ang aming mga pamilya, lalo na sa sitwasyon ngayon na ang buong mundo ay nababalot ng napakatinding suliranin sa pangkalahatan. Ako po ay lumadalangin sa inyo, dumudulog, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Nawa po ang mga bagay na nangyayari sa ngayon ay tuluyan ng mawala at makapamuhay ng muli ng maayos sa mga tao sa buong mundo. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyo na sana po ay magkaroon ng kalunasan ang lahat ng mga bagay na ito, upang ang mga tao, ang mga bata, ang mga malilit na mga taong hindi nakakapamuhay ng maayos ay maging maayos na rin ang pamumuhay ng bawat isa sa amin at makabalik na kami muli sa normal na pamumuhay. At maraming salamat po sa mga ganitong mga bagay at dahil sa ganitong mga bagay ay mas na nabibigyan namin ng diin ang aming pananampalataya sa inyo, at bukod pa doon ay naniniwala po ako na naririyan lang kayo at kayo po ay gumagabay pa rin sa amin at hindi nyo kami pinababayaan. Yan naman po ang pinapanalangin ko sa inyo, Panginoon. Maraming po salamat po sa lahat, at nawa po ay basbasan nyo kaming lahat. Huwag nyo po sana kaming pababayaan. Gayon din po ang lahat ng mga umaasa para sa amin, at makapagpatuloy pa rin po sana kami sa aming pagmimisyon hanggang sa mabigyan namin ng diin ang inyong mga turo sa pangkalahatan. At bukod pa doon ay magsilbi sana kayong gabay sa amin sa lahat sa amin, kaming nagkakatipon sa inyong mga turo, at sana po ay maging bukas ang aming kaisipan sa pangkalahatan, at tulungan niyo po kami na mabigyan linaw ang lahat ng aming mga pinag-aaralan, na nawa ay matanggap namin ang basbas mula sa inyo. Gayon din po ang mga gabay na pinagkakalob niyo sa amin, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay hinihiling ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis sa pangalan. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng ating mga aralin patungkol sa karunungang lihim sa Sator na pinagkaloob sa atin ng mga sinaunang maestro na ating binabaybay sa ngayon, nais kong bigyang din ang mga bagay-bagay patungkol sa mga na papansin din natin ngayon sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo. At bukod pa dun sa mga taong wala naman silang maisip na mga bagay, ay puro sa kabutihan sanang naisip sana nila, ay nakakapag-isip pa sila ng mga masasamang bagay para sa kanilang kapwa, which is mali.
Para sa akin nga sa mga taong gumagawa na yun, bagamat sila ay naging bahagi rin ng ganitong mga uri ng mga aralin noon, huwag na lang sana silang magbigay ng mga bagay na makasasama sa pangkalahatan. At bukod pa doon alam naman nila na kung sila ay makatotohanan ng kanilang ginagawa at bukod pa doon ay naging bahagi sila ng mga ganitong mga bagay ay alam nila kung anong klaseng bagay ang kanilang pinasok noon. At bukod pa doon kung sa tinalikuran nila ang kanilang pagmimisyon ay nakakalungkot man isipin, pero yan ay sarili nilang desisyon. Wala na tayong sakop o saklaw sa ganung mga bagay. Hindi natin kailangan impluwensyahan ng kanilang mga pag-iisip sa mga ganung pagkakataon. At para sa akin lang, ipagpasa Diyos na natin lahat ng mga bagay na yan. At katulad ng dati, ako naman ay unay magbabahagi sa inyo ng mga kanarungang lihim na pinagkaloob ng mga sinaunang maestro ulit na ating binabaybay sa ngayon. Shoutout nga pala sa lahat ng mga spiritual warriors group ng Sator Coronados, sa lahat ng mga porsa ng liwanag na nagkakatipon, sa inyo lahat, sa lahat ng mga estudyante, saan man dako, sa lahat ng mga Satorians, saan man kayo naroon ngayon, nawa ay makarating sa inyo ang aking mensahe sa pangkalahatan. At manatili kayo sa inyong mga kaisipan, at bukod pa doon sa inyong sariling pagpapasya sa sarili nyo, maging makatarungan sana kayo, at bukod pa doon manindigan kayo para sa katotohanan at sa pangkalatang pangkabutihan. Ang ating babahagi sa ngayon ay ang orasyon na pambuhay. Sa Sator, sabi nga nila, sa ibang mga aralin, meron tinatawag ng pambuhay sa gamit, pambuhay ng mga maraming term para sa tinatawag nilang pambuhay. Ano ba talaga ang pambuhay? Pagbibigay ng buhay, maraming pagbibigay ng sigla sa isang bagay o kung ano man. Maraming term na pwede mo magamit dito, maging malikhain lang kayo. At para sa kaalaman ng lahat, may mga taong nagbabahagi rin ng kanilang mga kaalaman. Ngunit sabi ko nga sa inyo ay nasa sa inyo kung pag-aaralan nyo yung mga ganitong bagay, at bukod pa doon kung mapapagana nyo yung mga ganyang bagay, bakit hindi? Ngunit sa akin lang ay manindigan pa rin kayo na may mga bagay na kung naibabahagi man at hindi nyo mapagana sa inyong mga pagkakataon sa ibang mga aralin, ay maaaring siguro may kakulungan sa inyong sarili. Ngunit para sa akin lang ay isentro nyo lang ang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. At bukod pa doon ay taglayin nyo yung mga ganitong mga uri ng mga aralin at mabasbasan kayo ng mga gabay, ay ako naniniwala ko na kung kayo ay tinawag sa ganitong uri ng aralin sa channel na ito, naniniwala ako na mapapagana nyo yung mga bagay na ito. Ang ating babahagi sa ngayon ay ang orasyon na sa pambuhay. Tulad ng dati, ang paraan ay magdasal ng mga sumusunod: isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya. Narito po ang panalangin sa Ama Namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Isunod naman po ang Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagkatapos po ng Aba Ginoong Maria, ay isunod naman natin ang sumasampalataya. Bago po tayo manalangin na sumasampalataya, ay mag-sign of the cross po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at ibinaon, nanaog sa mga impyerno ng may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pariritong huhukom
sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo, may ikawawala ng mga kasalanan, at mabubuhay na mag-uli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Yan po ang panalangin sa sumasampalataya. At pagkatapos, magmantra, bigkasin sa isip ang susi ng Sator patungkol sa pambuhay ng 108 times na may masidhing nais. At ang susi na nabanggit ay ang susi na kung tawagin ay pumiktitom. Ito ay bibigkasin ng 108 times sa isip lamang na may masidhing nais. At ang orasyon padawag naman ay bigasin ang mga sumusunod. Sator, arepo, tenet, opera, rotas. Sator, pumiktitom, amen. Sator, arepo, tenet, opera, rotas. Sator, pumiktitom, amen. Sator, arepo, tenet, opera, rotas. Sator, pumiktitom, amen. Saka po isunod ang ating kahilingan. O Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at sa gabay ng susi ng Sator na nakapaloob sa mga basag o bibliato ng Sator na may katawagang pumiktitom. Ako po ay dumadalangin sa inyo, nawa po ay pagkalooban ninyo ako ng pambuhay sa gamit o sa anumang bagay patungkol sa pisikal, espiritual, mental at emosyonal sa araw-araw upang magamit ko ito sa aking pagmimisyon at pagtulong sa aking kapwa nang walang hinihinging kapalit na bagay. Maraming salamat po. Pagkatapos ay iihip sa sarili sa may gitna ng dibdib ng 3 beses. Maaari din itong ihip o gamitin sa gamit na nais buhayin tulad ng medalyon, talisman, retablo at marami pang iba. Maging malikhain lamang kayo at nawa ay matanggap yung mga basbas ng ganitong mga uri ng mga aralin at magamit nyo sa pangkalatang pangkabutihan. Sabi ko nga sa inyo, ang mga ganitong uri mga aralin ay kung isipin mo may limit lang mga bagay na yan, ay para sa akin lang, wag niyong isipin na hanggang doon lang ang mga ganung uri ng mga aralin na binabagi natin. Maging malikhain kayo at kung sa isip nyo na magagamit nyo ito sa pangkalatang pangkabutihan na in an urgent way or in an urgent call na magagamit nyo ito ay bakit hindi. Ngunit para sa akin lang, basta isentro nyo lang ang ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at bukod pa doon, ay panatilihin yung kabutihan nyo sa inyong puso at maging makatarungan ng inyong pagpapasya, ay hindi kayo maliligaw sa ganitong uri ng mga aralin. At lahat ng ibinabahagi natin dito ay selyado at para sa akin lang ay konsagrado yung mga bagay na yan at selyado yung mga yan na hindi magagamit sa mga uri ng mga kasamaan o para sa kanilang mga pansariling kapakanan lamang. Kaya para sa akin lang ay manindigan kayo sa inyong sariling mga aksyon, at bukod pa doon lagi niyong isipin na lahat ng bagay, ang lahat ng aksyon na ating ginagawa ay may kaukulang responsibilidad na dapat natin gawin. Hindi ito isang bagay na gagawin natin na hindi natin pag-iisipan. Pakakaisipin natin ito ng ilang beses bago natin ibitaw ang ganitong mga uri ng mga bagay. At bukod pa doon, huwag tayong maninira sa ating kapwa natin manggagamot, at bukod pa doon kung tayo man ay sila man ay naging bahagi rin ng mga ganitong uri ng mga bagay noon, sana lang ay maging masaya na lang sila sa iba. At bukod pa doon sabi nga nila, ang katawan ng tao ay templo ng Panginoong Diyos yan. Lahat ng tao sa buong mundo ay nananahan ang Panginoong Diyos sa ating lahat. Yan ay kung mabuti rin ang iyong ginagawa. At bukod pa doon sabi nga nila, binigyan tayo ng authority ng Panginoon Diyos para gumanap sa ganitong mga bagay. Hindi lang na babase sa isang uri ng mga tao, grupo ng mga tao na pinagkalooban ng kanilang profesyon sa kanilang ganitong mga uri ng mga bagay para sila ang magtaglay lang o sila ang may karapatan para tumulong sa mga tao, sa mga nangangailangan ng tulong. We have all the authority na pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Sabi nga nila, binigyan tayo ng karapatan para sa pangkalahatan, at bukod pa doon, ibinigay sa atin ang kalayaan ng ganitong bagay para gamitin natin sa pangkalahatan at pangkabutihan. Yan naman po ang binabagi ko sa ngayon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, at God bless po sa inyong lahat. Yahushua Masaya, Yahushua Masaya, Yahushua Masaya.